Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Ito yung breaking news ngayon as reported ng DCRH. Yung mga congressmen and senators, and other officials, lalo na yung mga taga-DPWH, iniling na po ng Independent Commission on Infrastructure or ICI sa DOJ na mag-issue ng immigration lookout order kasama sa mga sa ilalim sa lookout order ng immigration po si Speaker Martin Romualdez, si Chis Escudero at iba pang mga congressmen na tulad ni Saldico na iniimbestiga po sa issue ng flood control anomalies. So makikita ninyo mga kababayan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan po ang ating administrasyon. Taliwas sa mga sinasabi ng mga critics, lalo na po ang kampo ng mga Duterte. Yan kalalabas pala na balita Breaking news. Independent Commission for Infrastructure hiniling sa Department of Justice na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order versus dating House Speaker Martin Romualdez, Senators Chis Escudero, Jingoy Estrada, former Senators Bong Revilla, Nancy Binay at iba pa. Ano kayo ngayon mga DDS vlogger? Di ba basag yung mga propaganda ninyo na ang investigasyon nakatuon lang doon sa mga kalaban sa politika? Hindi po. Pati kay pinsan. So anong reklamo ngayon, mga kababayan ni Chis Escudero na laging itinuturo na mastermind daw ng insertion si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez hindi po nakapirma. Ang nakapirma sa BICAM report siya. Di ba? Mga kababayan, paulit-ulit na sinishare ni Chis Escudero yung kanyang privilege speech sa kanyang page sa Facebook. Yan Chis Escudero. Ang paninirang ibinato nila ay bumalik mismo sa kanila. Naka-stories niya. Malinaw na propaganda. Yan Kaupo at trigger ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Hindi matunawan si Chis Escudero. Paulit-ulit niyang sinishare sa kanyang page yung kanyang privilege speech para idikdik si Martin Romualdez. Ikasama ka ngayon sa nirekomenda ng ICI para sa immigration lookout. Diba? Siyempre, kasama si Martin Romualdez. Number 1 pa nga So, madaling sabi, walang pinagtatakpan po ang ICI at ang ating administrasyon. Taliwa sa mga akusasyon ng mga DDS vloggers at mismo ni Chis Escudero at ni Sara Duterte. Walang ganon. Ito yung sulat mga kababayan ng ICI. Naka-address pa kay Boyeng Rimulya. October 8, 2025. Honorable Jesus Crispin Rimulya, DOJ Secretary. Subject urgent request for issuance of an immigration lookout bulletin order. Dear Secretary Rimulya, by virtue of the powers bestowed upon the Independent Commission for Infrastructure, ICI, and pursuant to its mandate under Section 2 in relation to Section 3H of Executive Order Number 94, the ICI 6, the assistance of the Department of Justice, in request the issuance on Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO, against the following individuals or subjects. Number 1 si Martin Romualdez. Ano pang masasabi ninyo? Number 2 si Chis Escudero. Di ba? Sunod si Senator Jingoy Ejercito Estrada, former Senator among Bong Revilla, Mayor Maria Lourdes Binay Angeles, Commissioner Mario Lipana, Laurio Lipana, Undersecretary Trivy Ulaybar, Carlin Villa,
Maynard Ngo. Itong si Maynard Ngo, ito yung barkada ni Chis Escudero na sabi tumanggap ng 20%. Doon daw pinadaan, 160 million. Sabi sa testimonya mga kababayan doon sa Blue Ribbon Committee. Sino pa? Ang daming congressman. Congressman Roman Romulo, Congressman James Jojo Ang, Congressman Patrick Michael P.M. Vargas, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde, yung mga pinangalanan po sa Congress, sa Senado pala, na mga congressmen. Congressman Nicanor Nicky Briones, Congressman Marcelino Marcy Chodoro, Congressman Florida, Congresswoman Florida Rida Rubes, Congressman Iliandro Jesus Madrona, Congressman Benjamin Benji Agarao, former Congressman Florencio Gabriel Bem Noel, Congressman Liode Ode Tariela, Congressman Renante Rinan Arrogancia, former Congressman Marvin Rillo, Congressman Chodoro Haresco Jr., Congressman Antonieta Yudela, Congressman Dean Asistio, Congressman Marivico Pilar, District Engineer Loida Busa, Bogs Magalong, District Engineer Ramon Divanadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Arturo Gonzales Jr. Sabi diyan, an initial investigation with the cooperation of relevant coordinating agencies on DPWH officials and key officers of certain construction companies allegedly involved in ghost projects and or substandard implementation of flood control projects, which is a matter under inquiry by the commission, puts the subjects in a relevant position that operates to make him an inevitable personality during the fact-finding process. The timely issuance of an ILBO is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. In addition to the issuance of ILBO, may we further request that the Bureau of Immigration be instructed to immediately inform the Commission and other law enforcement agencies of any information regarding the impending travel of the subjects. Should there be any clarification on the foregoing, please do not hesitate to contact Attorney Rufino Samuel Mantos III. They may be reached through his email address. Ayan. Yan ang sulat, mga kababayan, ni retired Justice Andres Reyes Jr., chairman po ng Independent Commission on Infrastructure. So makikita ninyo, wala pong sinasanto ang ICI. Kaya baseless yung mga akusasyon nila na ang ICI gusto lang idikdik nito yung mga kalyado ni Sara Duterte. Walang ganun po. Kung saan po dadalhin ng ebidensya, yon ang tutumbukin po. Parang si Boyeng Rimulya po sa DOJ. Ngayon po, ombudsman. Baseless yung mga sinasabi ni Amy Marcos, ni Basti Duterte. Saka ngayon si Bato de la Rosa, yun din yung sinasabi. Na si Boyeng nilagay as ombudsman para targetin lang yung mga Duterte. Walang ganun po. Nakikita ninyo ang mga aksyon na ginagawa ng ICI. Wala talagang sasantuhin po. Kasama doon si Martin Romualdez sa hindi sasantuhin. Pero kailangang i-prove nila si Martin sabi talaga. Hindi yung lahat lang propaganda. Tulad nitong kalbong senador na mahilig po sa propaganda. Yan o. Nakatutok agad kay BP Sara. Bato binatikos focus ni Rimulya bilang ombudsman. Sabi dito sa report ng Abante News, pinagtaka ni Senador Bato de la Rosa kung bakit tila ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte ang uunahin ni incoming Ombudsman Boyeng Rimulya sa kanyang pag-upo sa posisyon. Ayon sa Senador, wala siyang problema sa pagpili ni Pangulong Marcos Jr. sa pinuno ng tanggapan. Wala tayong problema diyan dahil prerogative man yan ng Pangulo kung sinong pipiliin niya among the shortlisted candidates. Ngunit iginiit niya na dapat sana
ay ang manomalyang flood control projects ang unang tutukan. Pero ang nag-iisa kong problema, bakit sa dami-daming problema ng Pilipinas ngayon patungkol sa flood control projects, bakit ang first order of the day niya nakatutok kaagad sa pag-imbestiga kay Vice President Sara Duterte? Matatandaan, sinabi ni Remulla sa press conference nitong Martes na kanilang bubuklatin at pag-aralan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni BP Sara. Mali yung kwento ng mainstream media. Tinanong kasi siya, may nakapending na po na complaint sa ombudsman si Sara Duterte tungkol sa kanyang salin na tinulugan po ni Martires. Alangan man patulugin yung reklamo mga kababayan hanggang paman. Iba? Sabi niya, bubuklatin natin niya. Tinanong siya Alangan man hindi niya buklatin kasi Duterte. Duterte, baka masabi, sinisingle out. Walang ganun po. Di ba? Lahat papanagutin. Walang sasantuin, sabi ni Remulla. Kaya lang, tinanong siya tungkol sa nakapending na kaso, na reklamo, na final sa ombudsman. So, naintindihan na ninyo? Wala pong intensyon na i-single out. Only that, obligasyon ng ombudsman. Na kung ano yung na-file na, kailangan buklatin. Kailangan man ipaamag na lang. O diba? Si Sara po, mayroong inihain na reklamo. Ang nagain po si former Ombudsman Samuel Martires bago ito nag-retire. Ang binasihan ng reklamo, yung Committee on Good Government Report ng HOR na hindi may paliwanag ni Sara kung napasaan ang kanyang confidential fund sa OBP na 500 million at CF sa DepEd na 112.5 million na ayon kina SDO Gina Acosta at Edward Fajarda ay ibinigay ni Acosta yung 500 million kay Colonel Lachica habang yung 112.5 million ay ibinigay ni Fajarda kay Colonel Nolasco. Ayon sa utos ni Sara, ang tanging nakakaalam kung napasaan ang CF ni Sara ay siya ay sina Lachica at Nolasco. Kaya nararapat na imbestigahan ng SALN ni Sara para malaman kung yung mga confidential funds ay ibinulsa niya o hindi. Kasi kung hindi man binulsa, ay paliwanag man po. Anong problema? Di acquitted siya. Unang-una, nag-file po ng reklamo, si Martires pa pala. Kaya lang po, nag-file siya, pinatulog lang. Parang strategy yun mga kababayan ni Martires. Kasi di ba, may impeachment case laban kay Sara Duterte na nakahain sa Senado. Nagsagawa man siya mga kababayan ng pag-file. Pero pinatulog lang. So alangan man po sa pag-take over bilang bagong ombudsman ni Remulla, ganun din ang gagawin. Patulogin lang. Kasi pag dinuklat niya yon, ang ibig sabihin, political persecution na. May ganon. At sinisingle out si Sara Duterte base sa mga sinasabi ng mga DDS senators at saka mga vloggers niya. Huwag kami mga DDS, lahat kayo pang sarili lang. Dapat nga matuwa kayo kasi kung confident kayo na si Sara Duterte walang kasalanan, di ma-acquit siya ni Boying. Kaya lang alam ninyo kasi si Sara Duterte iniwasan ng prosecution trial kasi guilty. Guilty. Malinaw na malinaw po, hindi maipaliwanag yung confidential funds. Laging inawasan at nang alungkatin yung mga acknowledgement receipts, lahat sitsiriya na kasulat. Tarantang-taranta sila kay Boying Remulla kasi hindi lang si Sara po ang namimiligro, pati si Digong. Na-interview kasi si dating senador Richard Gordon na nag-imbestiga noon ng Farmally. Ayan sabi dito, I am saying he, referring to Digong, was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the Farmally deal, in the Farmally scandal. Yes, sabi ni Attorney Jesus Falsis, isang political blogger. Dear Ombudsman Boying Remulla, please listen to what former Senator Richard Gordon has to say about Duterte and Farmally. I am saying Duterte was part and parcel of a conspiracy to fleece the country
of at least 11 billion to 47 billion in Farmally scandal. Baka pwedeng i-withdraw from the archives and dustbins ng Office of the Ombudsman ang case files about Farmally and pagkikasuhan si Tatay Digong and mga tao ni Bongo sa PSDBM noon forthwith. Nagets na ninyo kung bakit taranta ang mga Duterte senators? Because of that. Gusto nila matulog na lang. Lahat ng mga katarantaduan ni ginawa, matulogin na lang yung mga kaso laban kay Digong at saka kay Sara Duterte. Yan ang gustong mangyari nila. Pag binulat-lat, sasabihin nila, politika para hindi na makatakbo sa 2028 presidential election si Sara. Wag kami Bato de la Rosa. Yes, sabi ng mga netizens po, sabi ni Jocelyn Katsuta, Bato, dahil sa kalyado nyo ang dating ombudsman na si Martires, lahat ng kaso ng mga Duterte na udlot, pati ng mga paglabas ng salain ng mga Duterte. Ngayon, si Ombudsman Rimulya na lalabas ng mga baho ng mga Duterte, Sara Lustay, impeachment trial forthwith. Di ba? Sabi ni Obet Leongson Reyes, hayaan mo na, ganyan din amo mo dati kay Senator De Lima. Sabi nga, weather lang, malay mo, sunod kayo ulit. Bilog naman ang mundo. Sabi ni Raymond Masangya, huwag magmadali, kasama ka rin. Sabi ni Rinaldo Mendoza, inunahan mo agad Senator Bato, parang ikaw ang nagbigay daan sa ating ombudsman na bago para mabuksan ang kaso ng inyong sinasamba na si Vice President, sana nga unahan na lang. Sabi ni Oscar Bonaobra Jr., kung talagang seryoso, dapat umpisan mo sa presidente. Selective naman kayo, halatang takot na takot kayo kay VP Sara. Wala man pong kaso yung ating Pangulo. Paano imbestigan yung ating Pangulo? Wala mang kaso. Ang may kasong sinampa at ang nagsampa pa si Martires pero pinatulog niya si Sara Duterte. Pilit ninyong dinadamay yung ating Pangulo. Yan ang problema sa inyo eh. Ang dapat imbestigan yung may sumingaw na baho. Tulad ni Digong, inimbestigan o ni Gordon sa Farmally. Yun ang dapat. Kasi nilulumot na yung kaso. Inaamag na. Sabi ni Ponce Colis, ganyan din naman ginawa ng tatay mo kay Dilima dati. Panapanahon lang yan. Sabi ni Susan, dapat lang unahin kasi nabinbi na. Maraming gustong matuloy. Hinarag nyo lang mga senador na panig sa kasamaan. Rimulya, tuluyan mo na si Inday Lustay. Di ba? Walang kumampi kay Bato de la Rosa. Ayan lang po mga kababayan yung short video natin. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Malaysia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia pala, hindi Malaysia. Yung gusto mag-try nito po, mag-message na lang kayo sa akin, Dante Maravilla sa Facebook, sa Messenger po. Yung mga gusto na magnegosyo nito, mag-message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.